Good morning, guys. I'm King JCB Valdez, of course, from Bash 1-3, and I'll be the presenter for Michael Limtan's reading titled Sila is Looking for the Missing Filipino Bisexual Males. But before we start to the report itself, let me first show to you the agenda of the slides. We will first discuss the author, Next historical and social context, existing surveys, bisexual and BAPLIC discourse, Silais and gender ideology, sexual ideology and Silais, HIV and homosexuality, and of course the last part, which is the conclusion. Now we have the author. So the author's name is Michael Lim Tan. He was born on September 12, 1952. He is currently 72 years old at this time. And he's residing at Caloocan City. So his education, Michael Lim Tan attended in Ateneo de Manila, University of the Philippines, Diliman, Texas A&M University, and University of Amsterdam. So sa Ateneo, doon siya kumuha ng degree niya sa biology. Sa UP naman, doon siya kumuha ng VetMed. Sa Texas A&M University, doon siya kumuha ng degree sa anthropology. And niluloy niya sa Amsterdam bilang isang medical anthropologist. So next to his education is his occupation. So Michael Lim Tan is a medical anthropologist, veterinarian, writer, and currently a professor at the University of Diliman College of Social Sciences. So si Michael Lim Tan, active member din siya ng mga ilang organization regarding sa HIV and AIDS prevention, and also a member of Philippine National AIDS Council. Now we have here the historical and social context. So the Americans' influence. So sabi dito, the Americans introduced the terms and Western-based concept of heterosexuality, homosexuality, and even bisexuality. And yung mga Pilipino, na-expose sila sa ganitong concept dahil sa schools and media. So, pero alam naman natin na pre-colonial Philippines pa lang ay meron ng homosexuals ng mga era na yon. At sino nga ba yung mga yon? Sila yung mga babaylan na lalaki. Kasi nga, di ba, sabi nila, dati ng pre-colonial, kapag isa kang lalaki and then meron kang traits and characteristics na nag-associate sa mga babae or parang ayun, para sa kanila may kapangyarihan ka. And kaya sila nagiging babaylan dahil sa paniniwala na yon. Pero dahil nga sa nabago na ang konsepto natin dahil sa pananakop sa atin ng Spanish, of course, ng even Japan and America, natabunan na yung ideology natin na yon. Next is the term bakla. So sabi dito, bakla are cross-dressers daw and beautician and also dress designers. So yun yung konsepto ng Western na na-adapt na rin natin mga Pilipino. And sabi dito sa reading ni Michael Lim Tan, yung mga bakla daw, they're effeminate male. Ibig sabihin, they have the trait characteristics and even behaviors associated with women. And guys, have you ever heard about Freudian Oedipus theory by Sigmund Freud? So yung Freudian Oedipus theory, nakalagay din ito sa mismong reading ni Michael Lim Tan. Let's make an example. So may isang batang lalaki, and bata siya. And sabi dun sa theory na yon, na-attract daw siya sa opposite sex parent niya. And while na-attract siya doon sa parent niya, nakikipag-compete din siya sa same-sex parent niya para lang sa attention ng mother niya. Yes. Pero dun sa mga bakla nga daw, iba yung nangyayari, opposite. So instead na magkagusto yung batang lalaki sa mother niya, sa father siya niya nagkakaroon ng attraction. And nakikipag-compete siya dun sa mother niya. So parang dun pa lang, kaya na talagang i-identify yung gender identity or sexual orientation ng isang tao. Next is the term silais. So silais, kapag inano mo siya sa English, ibig sabihin nun parang ray of light, yun yung meaning ng silais. So sa silais, nakalagay dun sa definition is refers loosely. So bakit refer loosely lang? Kasi yung bisexual kasi sa mga Western ideologies, pwede siyang gamitin sa male and female. Pero yung silais kasi, ginagamit lang siya sa mga male na bisexuals. Kasi sabi doon sa reading, it's hard for people to conceptualize a woman who are involved
sa mga behavior na ginagawa ng mga male bisexuals, specifically sa mga sexual behavior nila. So, kahit doon, lamang pa din yung mga lalaki talaga. So now we have the surveys. So these surveys are existing surveys, sabi dun sa reading. Hindi mismo si Michael Limtan yung nag-conduct nito. Ginawa niya lang itong basihan para sa paggawa ng or pag-conduct ng workshop regarding to HIV and homosexuality. So, ito yung surveys noong 1991-1993. So, ito yung parang percent ng heterosexual, homosexual, bisexual, and are certain sa health science male students. So, dito pa lang, kahit noong 1991-1993, meron na talaga mga bisexuals, pero hindi lang talaga yung percent nila. Kagaya nito, noong 1991, 4.8% lang yung bisexual, and noong 1993, 3.0% lang. So, ang baba talaga. And yung mga panahon na yan, doon lumabas yung term na overt and covert gender. So, what are those terms niya? So, overt is, sila yung mga taong open sa gender identity nila and even the sexual behaviors and sexual orientations. While yung mga covert naman, sila yung may mga same-sex partner, pero hindi sila open sa sa identity nila. Kumbaga parang tinatago pa nila or hindi pa nga sila sigurado. So ito po yung isang survey sa usual gender of sexual partners of male in Metro Manila. So ayan yung mostly female sa male, of course, thereby sila is na sila 3.7%. Equally male and female 0.3%. So mostly male and some female is hindi siya wala siyang percent. So panahon dito talaga na sa Metro Manila or a certain part ng Philippines is existing na yung mga bisexuals or mga silahis. Pero of course, mababa pa rin talaga since hindi pa siya ganun ka-open sa society noong mga panahon na yun.